Alright mga kaibigan, welcome back! Dito po naman sa ikalawang bahagi po naman ng ating programa, ito po naman ang Kompletos Ricados. And of course, dahil ngayon po ay Monday, Lunes po unang araw sa buwan po naman ng, unang araw sa isang linggo. Ayan, Monday! Siyempre ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang aking muka. Bakit natin pag-uusapan ang aking muka? Kasi kailangan na marami rito kay aking muka. Kaya siyempre, nandito po ang ating trusted friend, ang ating trusted doctor's friend, walang iba kundi si Doc V. Akala nyo, nakalimutan ko, no? Doc V, magandang hapon po. Magandang hapon. Ayan, okay. Doc V, ang pag-uusapan natin ngayon, continuation lamang, continuation lamang ng napag-usapan natin dati. Kasi ang dami-dami mga nagtatanong Ang dami-dami natin mga natatanggap ng mga questions. Actually, kanina nga, sinusulat ko yung mga, hindi ko na nilagay yung mga pangalan nila, pero sinusulat ko yung mga tanong nila. Pag-uusapan natin mga kaibigan, tuloy lang natin usapan ang naging topic natin last time. Ito yung tungkol sa wrinkles. Alam niyo naman na ang wrinkles, isa yan sa mortal enemy ng mga kababaihan at pati na rin sa mga kalalakihan ng mga vein, katulad ko. Ayan, mga wrinkles. Okay, at sinasabi nga natin kapag ang mga tao daw na ang mga tao nga na medyo oily ang mukha, medyo matagal bago magka-wrinkles. Tama ba, Doc? Tama. Ngayon, Doc, punta natin ang wrinkles, meron daw tinatawag, Doc, na filler sa wrinkles? Yes. Ano itong filler na to, na tinatawag nila? At lahat ba ng wrinkles, kailangan nilalagyan ito? Hindi lahat ng wrinkles kaya ng filler. Usually, yung filler is ginagamit sa mga wrinkles na malalalim na. Malalalim na wrinkles? Yes. So, okay. The word itself, filler. Fini-fill niya yung parang pag may wrinkles ka na malalim. Okay. Parang may space yun yung pagitan, kumbaga. So, lalagyan mo ng something para umangat siya. Ano nilalagay doon, Doc? Ano to? Collagen or something? Hindi. Hyaluronic acid. Okay. It's filler na hindi permanent. Ay, ganun. Absorb din, yes, oo. So yung filler, yung wrinkle filler na yan, mga ilang buwan o ilang linggo siyang mananatili sa Usually it will last mga 6 hanggang 9 months. Tapos babalik din ulit sa dati? Babalik, pero mas mababaw compared dun sa... I see. Pag mabababaw na wrinkles, usually we use the Botox. Yung Botox lang, which is also hindi permanent. Oo nga, correct. 6 to 9 months lang rin. Oo. Dok, ano ba yung Botox na sinasabi? Kasi iyan ang medyo ordinaryo ng ginagawa ng mga artista Yes. Oo. Parang pagdating yata sa wrinkles, Botox ng Botox sila Yes. Oo. Paano ginagawa niyan? Hinihila ba o may sinusuksok o may kung ano? Actually, Botox is an injection. Ini-inject okay. yung Botox. Ano yan? Liquid. Parang solution. So parang filler din siya? Yung filler kasi, malapot siya. Malapot? Very thick. Itong Botox, talagang tubig. Parang tubig. Okay. Na ini-inject sa muscle. Sa mga mabababaw lang nito? Sa mga mababaw na wrinkles. Bakit hindi siya pwede sa malalim, Doc? Kasi hindi niya, ang action kasi ng Botox is to paralyze the muscle. Ay. Kaya ka nagkaka-wrinkle kasi pag nagko-contract yung muscle, so nagkukulubot yung skin. Yes. Oo nga. Tulad yan, pag inangat mo yung forehead mo, ayan, lalabas yung mga correct. yung mga lines. Correct. So you paralyze the muscle, hindi siya magko-contract. Wala kang yung wrinkles. Ayun. Ngayon, minsan, pero anong effect? Anong may side effect daw na parang sinasabi nila, ay, yung artista na yan, nagpa-botox yan kasi nakaganon lagi. Yes, oo. Minsan, pag medyo naparami, nawawala raw yung facial expression. Yes, oo. Kasi siyempre, ang mukha natin is full of muscles Correct, opo. Ang tawag yun, muscle for facial expression. Pag pinaralyze mo yun, so mawawalan ka nung... Hindi naman totally mawawala. Mababawasan yung facial expressions mo. Hindi naman totally nawawala. Hindi totally mawawala. Kasi yung muscle na pinaparalyze, syempre, pinipili yun Okay. So, dapat yung mag-inject, dapat doctor talaga, alam kung ano yung muscle na dapat i-target.
Okay. Oo. Hindi lahat ng muscle pwede niyang anuhin. Hindi lahat ng muscle. Actually, pwede mong i-block lahat ng muscle. Kaso Okay. nga lang, hindi nagagalaw yung Hindi. face mo. Oo. Oo, hindi Ganun. nagagalaw. At syempre, ano yan, masyado tong halata sa mga artista kasi nga sila ang kinakailangan o sila ang lagi dinadala nila tayo sa pamagitan ng facial expression Yes, nila. yes, Pero pag ordinary yung tao naman, Doc, na nagpagano, hindi naman halata. Hindi naman halata yan. Hindi naman halata. Oo. Pero ano yung, Doc, instant bang pagkawala ng wrinkles pag pag pinabotox mo? Yung effect will start on the third hanggang fifth day. Yan, Okay. makikita mo na dyan na nawawala na yung mga kulubot. No? Pero yung malalalim, katulad ng sinabi ko, Oo. dapat filler. Filler talaga. Okay. Na hindi na kaya ng Botox. Okay, okay. Pero yung Botox, gano'n din kahaba yung length ng ano niya, ng service na ginagawa niya sa ating katawan? Yes, 6 hanggang 9 months. Okay. Pero alin mas mahal? Ang Botox kasi, ang charging niya is per unit. No? Per unit? Oo. Okay. Usually, mga 300 pesos hanggang 500 per unit. Okay. Paano malalaman example, Okay, ano? yan. Okay. Kaya dito sa crow's feet, yung sa may Yes. gilid ng mata, Yes. yung pag nag-smile ka, Oo. lalabas- Yan. Oh, yan. 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 Ako talaga best example ni Doc. No, talaga. Yan. Oh. Okay. Pag ganyan, siguro sabihin natin, kunyari, 10 units ang ilalagay mo dyan. Kabila na yon? Kabilaan na, oo. Okay. More or less, mga 3 hanggang 5,000. 5,000. Oo. Bakit merong 3 hanggang 5,000? Bakit wala siyang fixed na price, Doc? Depende sa brand na Sa brand. ginagamit kasi. Oh. Okay. Iba-ibang doctor, syempre, iba-iba yung brand. No? Merong US, may Yes, Korea, may Italian brand, and yung pinaka, yung may China, syempre. Malaki may China. Oo, lagi may China, no? Oo. Nakakaloka talaga ang China. Kahit Oo, meron kahit talaga ano, sila. oo. Grabe talaga. Ang hindi lang nila makopya yung robot restaurant doon sa Japan ngayon na Robot sikat na lang. sikat. Oo, mga robot nagsiserve. But anyway, 5 hanggang what do you mean pag sinabing unit, isang pahabang ganon? Yung unit dun sa gamot. see. Okay. Oo, sa gamot. Parang isang guhit, parang ganon. Yes. Parang parang guhit. ganun. Yes. oo. Okay, ganun pala 'yon. Okay. Pero Doc, ang wrinkles daw ay lumalabas as we age. Yes, tama. Oo. Pero yung sa noo daw hindi. Parang nagkakaroon daw tayo ng wrinkles sa noo dahil nga sa panay tayo nakaano. So hindi talaga siya kasi kahit daw mga bata kapag mahilig kumot ang noo, nagkakaroon talaga siya ng wrinkles. Yes, tama. Totoo yan. Oh. Mas ginagamit mo yung muscles mo, mas prone ka to develop na mga lines, ng wrinkles. Katulad yung pagkunot ng noo na ganon, Oo. o pag ganyan ng eyebrows, prone ka to develop yung dito. Yeah, yung gilid, no? So, then yung lines sa forehead. Ayan, so dapat hindi gawing ano yun, practice yun na, Yes. habit na Yes. paninakakunot ang noo ng Oo. ganon. Oo. Pero Doc, maano lang ako, no? Kasi pag sinabing wrinkles, ang unang papasok sa isip ng mga tao, mukha. Sa mukha lang ba talagang wrinkles? Yes. Pero syempre, meron ding sa neck, no? Meron ding sa forearm, Okay. upper arm, meron din yan. Siya nagkukulubot din dito. Okay. Kahit saan na may skin and May may skin. muscle, pwede magkaroon ng wrinkles. Na-associate Dito, lang talaga dito. sa... Oh, yes, dito. Diyan, nagkakaroon dyan. Minsan, pinapatreat din yan. Pag yung mga elderly na talaga, okay. marami wrinkles dyan, ginagamot din. Yun ang parang, ang balat mo, parang balat na ng kahoy. Di ba? Ganun yun, di ba? Naging, balat kahoy ka na. Yung pala, nag-wrinkles ka na. Oo, so lahat ng parte ng katawan na merong balat, maaring dapuan ng wrinkles. Yes. Oo, na-associate lang talaga siya sa mukha kasi yun lang talagang Palagi nakikita. Nakikita. Yes. Oo, may wrinkles ka na. Oo, yung laugh line is not a wrinkles. Actually, ang laugh line is sagging. Nagsasag. Bumabagsak lang. yung fats mo rito sa cheek. Bumabagsak na ganyan. Kaya nagkakaroon ka ng Laugh lines. Anong ginagawa doon, Doc? Para Botox din ba yun? Pag kaya pa, no. Pag ang wrinkle is below the infraorbitas, below ng mata. Okay. No? Usually, ang ginagamit dyan, filler. Filler na. Hindi effective ang Botox.
Okay. Pag from the infraorbital, yung sa may baba ng mata, pataas, dyan, very effective ang Botox. Kaya pala yung mga ano dito. Yes. Usually dito. Pero Doc, bakit may mga hinihila? Anong procedure na yung hinihila? Facelift yon. Ayun ang facelift. Pag ang Botox ay hindi sufficient, usually ina-advise na magpa-filler kung ayaw magpa-opera. Okay. Kanyari, binotox na. Then meron pa rin. Meron pa rin. Then you put the filler. Okay. Ibig sabihin, masyado nang malalim yung lines. Pag talagang gusto nila talagang banat na banat and ang gusto ng pasyente is permanent, okay, you do the facelift. Okay. Ano yung hinihila? Hinihila, yes. Hinihila yun. Okay. Hinihila. Facelift yun. Pag gusto nila ng yung lasting. Kaya para Dok, may mga mayroon akong kilalang tao, nakaka-facelift niya, andito na yung kanyang kilay. Tumataas mo talaga yung Dok? Yes, pwede. No? Pwede, yes. Oo, kasi nagulat ako. Sabi ko, bakit ganyan ang kilay niya? Parang nandito na sa kanyang noo. Yung pala nakaka-facelift na. Kasi may edad na siya, Dok. And of course, dahil siya isa siyang senador, dating senador, ngayon tumatakbo na naman siya uli. Siguro, kilala ko yun. Oo, kilala niyo yun. Ako, oo. Ayan, tumaas ng kilay niya. Pag nakikausap mo siya, andito na yung kilay niya, Ganyan, Hindi ba pwede ibaba yun? Pwede mga, hindi pwede. Hindi na pwede? Ano yun isa sa mga ng facelifting yun na kasama yung brow. You call it the brow lift. No, yung kilay umaangat talaga. Kasi yun ang nagpapatanda sa pag bumabagsak yung eyebrows, pampatanda yun. So, kasi gumagano na yun Yes, you have to lift it para magmukhang bata. Naku. Not to the point naman na umabot sa... Oo. Siguro ilang beses na yung nagpa-facelift. Pwede ba yun? Pwede naman, yes. Kahit ilang beses? O meron maximum? Usually kasi yung facelift, naglalast siya ng maximum mga 10 years. Ay, matagal pala. Okay. Yung iba, hanggang 5 to 10 years actually. Okay. Pag talagang maganda yung nagbago ng lifestyle yung pasyente, talagang inalagaan niya yung balat niya, talagang lasting na yan. Siyempre, kaso pag umiidad ka talaga, hindi umano ang aging Oo naman. Everything will go down the same. Yes, oo. Pero Doc, ano ang pinakamabisang gamot na panlaban sa wrinkles? Siyempre, yung self-esteem, yung discipline, I mean. Yes, okay. Palaging, ang ano natin is, yung, ang tawag doon, yung pag-iwas, is yan ang palaging number 1. Yan, sa mga bisyo. Sa mga bisyo. Ayan, okay. At syempre, ang pinakamagandang vitamins for the elasticity ng balat natin ay vitamin E? Vitamin E, yes. Vitamin E. Yan. At nakukuha rin yan sa mga ordinary na foods. Yes. Ito may tanong yata. Ang dyan is yung prevention is always the best medicine, siyempre. Correct, oo. Totoo ka dyan, Doc. Ayan. Tapos ito pa, okay. Ito daw. Sa neck. Sa neck. Paano ginagawa yan, Doc? Kapag meron kang wrinkles sa neck? Pero kasi meron kasing neck na parang katulad ng neck ni tawag dito, ni Janice de Belen. Hindi naman yung wrinkles kasi meron talagang neck na merong lines. Na ang sabi sa amin sa Bisaya kapag meron ka raw ganun na klaseng ng leeg na medyo ibig sabihin daw noon madalas kang iwan ng asawa. Siguro ewan ko lang pero yun ang kasabihan kasi sa amin ay naku yung ganyan klaseng leeg iwanan ng totoo yun. Iwanin ng asawa yan. At mukhang nakakatotoo Ayan, kasi ganun. Pero hindi yung wrinkles, di ba, Doc, no? Hindi wrinkles. Ano yun? Yun yung fold mismo. Fold mismo. Fold ng neck niya yun. Baga pinanganak siya baga nasa genes niya na yun. Magkaroon siya ng fold dun sa neck. Pag nag-wrinkles nito, anong magandang gawin para mabanat siya, Doc? Lift palagi. Neck lift ang maganda. Meron din ganun? May neck lift, yes. Saan siya papupunta? Dito sa likod. Pag ganito. Sa likod, yes. Yung iba... So, hindi halata? Hindi halata. Yes. Yung iba, pwedeng dito. Yung pag merong talagang nakalaylay dyan, pwede dito yung approach sa may... Anong gagawin, Doc? Hinihiwa din. Hinihiwa. Yes. Tapos tinatanggalan na tinatanggalan ng skin. Tapos itatahin. Yes. Tapos pinapasikip yung loob. Ay, nako, para ka palang manok na pinapalungan. Yes. Di ba ganun ang mga manok? Pag meron ditong laylay, tinatanggal dito para maging magwapo Yes, tama. Oo. Basically, parang ganon. Oo. Parang ganon talaga. Ay, nako, pwede na pala mag-opera. Nakakaloka, mga neck lifting ang tawag sa ganon. Yes, neck lifting. Ilang araw ang Doc, ang healing process? Usually mga 1 week.
1 week na din. yan, oo. Tapos yung patient, siyempre makakaramdam siya ng tightness. Magiging tight yan. Dati, talagang kahit paano maluwag. For the first few weeks, siyempre, correct. Mahigpit. Kasi sinisigipan pa sa loob. Okay. So sana yan lang talaga yan, Doc, no? Yes, oo. Eventually, kasi yung skin mababanat din eh. Siyempre, yung paggalaw ng leeg, mababanat din. So, ma-get over din yung yung tightness. Okay. So, ganun pala yun. Sa lips ba meron? Lip reduction, pwede. Liliitan yung lips. Pag masyadong busarga ang nguso? Yes, oo. Oo. Kasi meron ganun, di ba? Yung busarga ang nguso na kapag nakipagalikan sa'yo, kasama na pati ilong. Oo, ayun. Pwede yan. Lip reduction. Okay. Kasi merong nagbabago, lip augmentation, di ba? Yung Angelina Jolie. Yes. Pops Fernandez, mga ganon. Meron ding lip reduction. Yung liliitan naman yung lips. Yung mga sobrang malalaking lips. Pwedeng liitan. Pwede pala yung ganon. Pwede, yes, pwede. Yung iba gusto yung parang may heart shape, ganyan. Pwede, oo. Pwede rin yun. Pwede rin. Hindi halata, Doc. Hindi mahalata, yes, hindi mahalata. Pero, bakit Doc kapag kayong yung bingot, no? Hindi siya, parang dito, kapag inopera siya, halata pa rin? Ang mahirap kasi ron is yung pag in-approximate kasi yung vermil yung border. Yes, okay. Napakahirap niyan kasi i-duktong na as in perfect. Kasi yung niyan, pag naputol yung continuity ng vermilion border, mahirap ibalik yan eh. Okay. Kahit yung pinakamaliit na halata. Halata talaga. Yes. Sa bagay, meron din, may bingot na hindi rin pantay yung niya eh. Medyo yung isang niya mas mahaba kaysa sa kabilang niya, no? Yung dito niya. Ayan, ganyan. Naku, ganun pala, no? So, pag dito, Doc, pag umabot dito yung neck lifting dito siya itatago? Yes, likod. Paano siya itinatago, Doc? Ano siya itinatahi dito? May tahi dyan sa may border ng hair. Oo, nakatago dun sa may likod, sa ng buhok. Doon yung tahi. Hindi siya halata kapag babae? Yes. Pag lalaki, hindi rin nahalata kasi sa likod hindi naman masyado nakikita. Sa bagay, oo. Unless magpapagupit ka. Oo, makikita dito, yes. No? Oo. Galing, ha? Ayan. Sabay kasi, Doc, may mga katulad ni Pilita Corrales. Si Pilita Corrales, hindi siya I think hindi siya nagpapanek, lifting, eh. Kasi, alam ko, na dito, eh. Parang laylay na siya. Nagsasag na dito, yung gato niya. Pero ang ginagawa niya, nilalagyan niya lang lagi ng mga balabal dito, mga scarf. Camouflage. Mga nag-scarf siya dito para hindi halata yung kanyang laylay na Doc, meron pang over the counter na formula para sa hindi magtuloy-tuloy yung pagkakaroon ng wrinkles? Actually, yung wrinkles, sabi ko, hindi natin may iwasan kasi habang umiidad tayo, di ba? Pero may mga solution na ginagamit, mga anti-wrinkle, pero hindi, lang yun, baga, pansamantala lang. At hindi it will last for only ilang hours, ganyan. Okay. So, yung mga sabon na sinasabi na nakakatanggal ng wrinkles, siguro pag mga sabon, ka ba doon, Doc? Siguro pag sabon, more on rejuvenation. Yung sa skin ang effect nila. Okay. Baga, iba, napipilop, nababawasan ng konti ang wrinkles, syempre. Okay. Pero hindi totally treatment for the wrinkles. Nakakatulong yun. Nakakatulong din. Pati yung mga solutions. Okay. Ayan. Medyo out of topic lang daw siya. Pero ang gusto niya kasi yung bigote niya, wag nang tumubo. Ano daw gagawin, Doc? Yung laser hair removal, yung intense pulse light, yung IPL na tinatawag. IPL. Laser yon. Na walang pain yun pag ginagawa. Ay, ganoon. Painless. Pero ano yun, Doc? Isa-isa? Bawat hibla? No. Buong na yan, siguro mga ilang shots yan pag sa bigote. Ay, what do you mean shots? Tinuturok? No. Laser. Parang light lang. Light lang? Parang ganyan lang. Pero ano yun, Doc? Mga ilang sessions bago matanggal siya? Siguro mga 5 sessions. 5 sessions? Depende kung how dense yung hair follicle. Kasi pag sa mga lalaki, medyo matibay yung hair follicle. Yes, oo. So, mas maraming sessions. Kasi mga babae, mga balahibong pusa lang yan eh. Mas madaling matanggal. Sa atin kasi mga balahibong kalabaw. Mga ganon.
Anyway, tapos Doc, after the sessions, after 5 or 7 or 10 sessions, may possibility na bumalik pa? Yung iba, meron ako mga patients na bumabalik na merong konti na halos, yan, yung balahibong pusa nga. Ina-advise ko na magkaroon ng treatment, maski na once a year or once every 6 months hanggang sa totally mawala. Pagkatapos ng sessions na Well, yan? yes, after nung treatment ng 5 hanggang 6. I usually advise na magkaroon every 6 months or every year. Maski once a year pwede. Ano yung Doc, naglalagas na lang siya? Wala, yes. Pag hindi natutubo. Ay, talaga? Galing, no? Okay, ano daw, mga out of questions naman to sila, pero nandito na rin lang naman. Sabi nitong si 5620, ano daw po, Doc, ang mga magandang remedy for pimples? Actually, marami. Depende kung gaano kadami yung pimples niya. Correct. Siyempre, kung may antibiotics, may yung mga panglinis, and may mga sabon na ginagamit. Depende kung gaano ka severe yung kanyang pimples. Okay. Ayun, no? Depende nga. Ayan. Itanong ko lang po, ano yung lunas sa oily skin? I-donate mo na lang yung pag nagpiprito ka, itapat mo mukha mo para tanggalan yung oil. Meron may mga solution na anti-oil di ba? Anti-oil. Maraming mga treatments yan Pero Doc, hindi single, hindi yung paglagay mo, tapos na kinabukasan, hindi. You have to be patient. Talagang, matyaga ka dapat. Pero Doc, anong mas maganda? Oily o yung dry? I think mas maganda ang oily. Oily, no? Yes, Bakit tayo nila ng oily? Siguro tamad lang magpunas yan. Oo, di ba? Kasi ang maganda sa oily nga, kasulad nga na pag-usapan namin ni Doc dati pa, na matagal bago dapuan siya ng wrinkles. Kasi one of the reasons din ng wrinkles is dryness. Pag dehydrated yung cells, mas maano ka to develop wrinkles. So pag moist, kunyari oily, moist yan, di ba? Mas less ang ng risk of having wrinkles. Ay. Uy, Doc, awak nyo rin ba yung halimbawa masyadong ang paa? Masyadong masyadong mabasa? Ay, hyperhidrosis. Oo. Yes. Pag hyperhidrosis, kasi yun ang main cause ng pagbabaho ng paa, yung pawis. Yes, oo. Di ba? Usually, tawagin mo nga si Dodi. Di ba si Dodi? Ang hyperhidrosis. Anong ginagawa sa ganun, Doc? Ngayon, ang ginagawa ko is Botox na lang Botox? Usually, nire-refer kasi sila sa neurosurgeon. Okay. Yung tinatawag na sympathectomy, tinatanggal yung nerve. Pagka pinuputol yung nerve na nagkokos ng pagsusweat ng paa or kamay or ng kilikili. No? Ngayon, ang treatment na ginagamit ko is the Botox na lang. Okay. Non-surgical, konti ang risk, konti ang complications. Yun nga lang, hindi siya permanent. Okay. Unlike the sympathectomy, permanent yun. Lang, very risky kasi pinuputol yung nerve. Kaya nga Oo, nakakaloka yung parang, di ba ang nerves kasama yun sa mga litid? Hindi naman. Hindi naman. Kasama sa mga ugat yun Sa mga ugat? Yes, oo. Nakakaloka yun, Oo. Pero ang kasi doon, ang maganda lang doon, talagang hindi ka na magsisweat. Hindi ka na, yes, oo. Hindi na talaga magpapawisan. Kasi usually, meron isang artista na gano'n na nagpatanggal nga siya. Oo, pinaganon. Kasi nga, grabe parang may gripo na sa kanyang kilikili. Sympathectomy. Mga neurosurgeons ang gumagawa nun. Sympathectomy. Ayan, okay. Nakikisympathize siya sa inyo. Okay. Sabi niya, ikaw talaga, ihi na lang daw para patanggal pimples. May wrinkle ako sa noo. Magkano po magagastos ko para maalis ito? Mayroon ba kayong clinic sa Lucena? Naku, wala sa Lucena, Doc, no? Wala po. Alam niyo, mas maganda, tawag ito, pumunta kayo dito kay Doc. Dito lang kami sa may Paranaque, Yes. Magkano na naman pamasahe po, Lucena. Kung diyan kayo sa Lucena magpapa-treatment, magpapa-treat ng inyong wrinkles, tapos hindi naman kayo sigurado kung yung doktor na pinuntahan nyo. Kasi marami ngayong mga clinic na talagang clinic na clinic ang itsura, pero yung mga doktor, hindi totoong doktor.
Oo, kaya delikado pa rin kayo doon. Kaya mainam mo na dito na kayo sa nakikita ninyo sa TV na kami, itinataya namin ang pangalan ng RHTV para sa isang kagaya ni Doc V. Kaya doon na kayo sa legal na manggagamot talaga o doktor talaga. Kasi marami talagang clinic ngayon na nagsusulputan, na nagsasabi na sila registered, ganyan, may mga diploma sila, pero ang totoo, mga kopya lang gawa lang sa recto. Kayo din, bahala kayo. Ayan, okay. So, doon, Doc, yung botox na yon dito sa pagtatanggal ng sa kilikili, ay, yung wrinkle sa kilikili para, Doc, anong ginagawa sa ganun? Wrinkles sa kilikili. Ano ba yun? Di ba nalalaylay din ang kilikili? Yes, pwede rin i-lift yan. I-lift din? Yes, oo. Sa likod din yun? Dito rin yun. Dito mismo sa kilikili yan. Sa kilikili mismo? Yes, kasi tago naman eh. Yes, oo. Oo, parang doon na mismo itatak-tak ng gano'n. Binabawasan ng balat. Oo. Then, tinatahi din. Lifting din yung tawag doon. Lifting. Aside from filler sa lifting, wala nang ibang proseso pagtanggal ng wrinkles, Doc? Wala na. Yung mga diamond peeling, yes, nakakatulong yan. Yung mga peeling, yes, nakakatulong. Pero yung talagang yung kitang-kita na ng mga katulad niya, yung laugh line. Laugh line, sorry, yung crow's feet. Yan, Botox talaga ang treatment dyan. Ayan. Yung keloids, Doc? Keloids, yes. Ang treatment for keloids actually is steroid injection lang. Okay. Bakit steroid? Para mawala lang yung symptoms like itchiness, tapos mag-flat siya ng konti. Kasi ang steroids is anti-inflammatory eh. Kaya pala nung nagkaroon ng problema si Regine sa kanyang nag-steroid siya. Kasi medyo nagkakaroon siya ng namamaga ng konti yung niya. Okay, so pero yung keloids, yung keloids, Doc, hindi talaga siya matatanggal? Hindi talaga matatanggal. No? Kasi ang iba, ibang doctors, what they do is they excise, no? Ano yung excise? Hinihiwa nila. Hinihiwa? Oo, tinatanggal nila yung pagmalaki. Okay. No? Then, alam ba may umbok? Yes, lalaplapin yung gano'n? Hihiwain yan, tatahiin uli. Okay. And bago siya mag-develop ng keloids, nilalagyan na ng steroids. Para hindi na umumbok. Para hindi umumbok, yes. Inaalagaan na ng steroid injection. Oo. May mo ba yun, Doc? May sasuggest niyo yung gano'n? Yeah, pwede yun, yeah. Accepted yun. Kasi ang keloid is debilitating sa pasyente. Minsan, pag malaking-malaki na, makate, masakit. Yun. Tsaka yung aesthetic, syempre, di ba? Yung aesthetic, itsura niya, hindi maganda. Correct. Ano daw ang paraan para matanggal ang balahibo sa kilikili? It's IPL pa rin, Doc? Yes, IPL. Intense Pulse Light ang tawag yan. Oo. Hindi siya masakit para siyang kagat lang na Wala, totally walang mararamdaman. Parang ano lang ng ilaw. Ilaw lang. Flash of light, ganun lang. Oo. Tapos after 5 to 10 sessions, kung saan na siya natatanggal, nalalagas, di ba? Mga 6 lang, 6 sessions. 6 sessions lang pala. 6 sessions. Magkano yung ganun per sessions? Ang ko kasi depende kung gaano kakapal yung... Ganun. Pero usually mga 2,500. 2,500 per session. Per session. Okay. Mura lang sa Vasquez. Oo nga. Totoo yun. 2,500. Ano na? Hindi, pare-pareho lang, Doc, no? Sa babae at lalaki. Yes. Pero mas makapal ang buhok ng lalaki. Depende kasi kung anong area. Kilikili. Pag sa kilikili, yes, mga 2,500 per session. 2,500. Pag dito, 1,000 to 1,500. Oo. Kasi hindi naman masyadong mabalahibo yung dito. Pag sa binte, mga 4 hanggang 5,000. Ay, pwede binti? Yes, parang hindi mo ganon. Pubic hair, pwede. Ay, pati pubic hair? Yes, Ay, nagkaroon ng pag-asa. Joke lang, oo. Hindi ba, ang pangit kayo sa lalaki ng pubic hair, no, Doc? Pero may mga lalaki ngayon na nagpapatanggal na ng pubic hair. Parang yung gilid. Yes, I think, Oo. Kasi sabi, ano ba yan? Parang gorilla naman yan. Dahil mo naman balahibod siyan. Parang ganun. Pero usually talaga mga babae napapagano talaga. Oo. Meron pa sila mga tinatawag ng mga parang style. Parang may mga V-cut or parang mga ganun. Mga Brazilian yan. Oo, Brazilian. Mga Brazilian. Mga ganun. Hindi ko maintindihan kung anong Brazilian na yan, no? Oo. Pero same procedure. Same procedure, yes. Intense pulse light.
Okay. Pag sa yung pubic area lang, medyo maraming sessions, tsaka mas maraming shots. Kasi makapal lang ang hair follicle sa pubic area. Okay. Naku ha. Sabi niya, tanong ko lang po kay Doc, masyado po akong pawisin lalo na kapag pinapatayo ako kapag recitation sa klase. Naku, is stress. Stress, yes. Maupo ka na lang. Oo nga. Huwag ka na tumayo pag nag-recite ka. Sabi nila, nervous daw, kaya napupuno ng pawis sa face ko, nakakaya na to. Minsan ano po gagawin ko para mabawasan ng konti ang pawis ko. Salamat po. Sana mabasa niyo. Mula kay Kim ng La Union. It's ano yun? Yun ay bunga ng stress yun eh. Takot ka eh. Oo, ganun yun eh. Alam mo ganun yun. Yung adrenaline rush. Correct. Yeah. Correct. Oo. Hormone yun, hormone. Hindi natin makakontrol yun. Oo, talaga. Unless na handang-handa ka doon sa isasagot mo. No, pag alam mo na... Hindi niya alam yung sagot? Oo, ganun di ba pag mga tao, pinagpapawisan tayo kapag medyo nahuhuli tayo ng ating mga mahal sa buhay na may kasamang iba. Di ba? Yung adrenaline rush natin, hindi natin... Yung instant natin na pag nag-iisip tayo ng magandang isasagot na tatanggapin ng kabilang partido, hindi natin alam na yung lahat ng katawan natin, yung system ng katawan natin gumagana. So, yun lumalabas siya, nag-excrete siya ng pawis. Pero pag alam mo naman isasagot mo, tula kang dapat na ikabahala, I don't think magpapawis ka. Relax na relax. Relax ka, di ba? Oo. Ayan, sabi niya, isa pa pong tanong, saan po nanggagaling ang mga warts na tumutubo sa leeg at kung paano po ito matatanggal mula kay Chona Galieto? Ayan. Well, ang warts is, ang cause is virus, no? Viral yan, ang warts. Ang treatment dyan is cauterization. Cauterization is parang kuryente. Sinusunog. Yes, sinusunog. Yes, so, what is kulugo? Yes, it's kulugo. Ang alam lang kasi natin, hindi natin, akala kasi ng mga tao ngayon, na kapag kayong ganitong kakinis na mukha, kakinis na mukha talaga. Akala nyo lang kahit makinis sa mukha nyo, wala kayong warts. Napakarami yung warts. Ang mga warts kasi parang, hindi ko alam, microscopic na yata sila, na sobrang maliliit talaga, Doc? Para siyang minsan nga, parang ano lang parang tuldok lang na ganun Warts na kagad siya, at mabilis siyang dumadami. Yes, dumadami yan. Oo. So, yun, pag natanggal na yun, although magkakaroon lamang siya ng pepper dot na yan. May mga tuldok. Oo. Ng 3 araw lang naman yan. Pero hindi naman siya Doc, di ba? Hindi siya nagpe-peklat? Yeah, no, hindi nagmamark. Oo. Mababaw lang ang pag-cauterize. Oo. At saka hindi dapat siyang tinatanggal. Kasi kusa siya natatanggal. Yes, Oo. Tapos kinut-kut mo, yun. Yun. May chance na magkaroon ng Ay, kasi, kaya lang kasi, Doc, nakakatempt kasi tanggalin Alam mo naman mga Pilipino, natitempt tayong tanggalin yung mga dumi-dumi sa mukha natin kapag nagpasunog kayo ng warts kasi, ganon. Di ba? Pero after siguro mga several days, mga 4 to 5 days, gusto siyang tatanggal, pinaliligo ka na. Pag nag-wash ka na ng face or ano. Oo. Sa una lamang, medyo mahap din ng konti. Unang wash mo ng face. Pero wala namang problema na. Yes. Ayan. Okay. So, ito pa, Doc. Dami Magkano ang filler para sa laugh line? Depende kung anong klase ng filler. Pero it will range from 15 hanggang 25,000. Okay. Depende rin kung gaano kalalim yung laugh line niya. Baka hindi na kaya ng filler, facelift na. Okay. Kasi may mga patients na talagang nakabagsak ng ganyan. So, they need a facelift para mawala yung nasolabial ang tawag dyan yung laugh line. Oo, kasi may mga tao kasi na parang parang character na doon sa Caribbean, yun? Na laylay na yung dito, tama. Oo, di ba? Di ba may mga character sa sa Caribbean, Pirates of the Caribbean, na laylay na yung mga ganito? Oo. Ito, Doc, di ba kasi ako medyo malalim yung dito ko Ang sabi niyo kanina, filler din. Yes, pag malalim, filler ang Pero yung filler, eye bags. Pero sinasabi mo kanina na ang filler it's an acid na hyaluronic, yes. Ito sa ganito, ganun din. Pwede, yes, ganun din. Pwede rin fats. Ayun Fat transplant, pwede rin. Oo. Pero dalawa pang nun. Yes, you have to do the lipo. Lalipohin sa abdomen or sa thigh or sa arms. Kukuha ng taba, sa settle yung or centrifuge yung taba. Then, yun ang i-inject. Para lumobo ng konti, umangat. Yes, yung fats is, yung permanent yon. Permanent. Yes, ayan. At saka sa'yo mismo yon. Sa yun, autologous yun, autologous. Autologous. Ayan. Okay, mga autologous pala yun. Okay. Kaya nakakatuwa, ang dami dito tanong, Doc Ayan, sabing ganon,
Ano ang treatment sa whitehead at blackhead? Ang whitehead, Doc, excuse me ha, ako, medyo sasagutin ko lang to, ano. Ang alam ko, hindi siya natatanggal. Natatanggal siya pero hindi siya, bumabalik din kagad siya. Bumabalik, oo. Oo. Kasi galing sa glands yun, sebaceous gland eh. So, hindi mo pwedeng tanggalin yung Correct. glands mo sa face. So, ang treatment dyan is yung cleaning palagi. Cleaning lang. Oo. That's once a week or once every 2 weeks? Once every 2 weeks siguro. Once every 2 weeks talaga noon dapat. Ayan, once every 2 weeks. Kasi pag once a week naman, baka naman, oo, wala na, ang nakukuha nyo na, laman nyo na talaga, hindi whiteheads saka blackheads, di ba? Ang nakakaloka lang mo sa blackheads, may blackheads kasi na kapag ka, tinanggal mo na yung nasa loob, may black pa rin na natitira. Yes. Oo, hindi siya talaga natatanggal. Yung iba kasi nag-iwan ng mark lang, yung nakikita nilang black, baka yun yung pore, yun yung pinalabasan ng yes. ano. Oo. Na hindi na talaga siya natatanggal. Hindi matatanggal yun. Hindi? Yes, hindi matatanggal. Oh, yun. Hindi natatanggal. Sorry ka. Ayan. Iwasan mo lang kumain ng mga mamantikang pagkain para hindi siya masyadong mag-generate ng blackheads sa whiteheads, no? Ano po ang address ni Doc? Magkano po ang bayad sa wrinkles at wart? Mula kay Edgar ng Jones, Edgar po. Edgar po ito ng Jones Isabela. Ayan. Doc, pagkakataon nyo na, ibigay nyo address nyo. At sa contact number nila siguro, no? Yes, 0917-866-2714. Ayan. Kay Doc mismo yan, ha? Yung aming landline is 829-9755. Ayan. Ayan, nasa ano din? Ayan, ayan, okay. Nasa screen natin ngayon, ano? 0917 ito. Ayan. Ayan. Ito. Ay, hindi. Mali. Ayan. Yan. Ito. Okay. Malapit lang sa NAIA Terminal 1, yung aming clinic. Correct, oo. Air Force 1 building. Airport City Mall. NAIA Road. Yes. Basta Air Force 1, alam na yan ng mga driver, no? Ng mga taxi driver. Oo. At saka yung biyaheng sukat, alam na yan. Si Lawrence, alam na niya. Ay naman, oo. Pag facelift kasi hindi na makaya sa filler. So surgery ba ang facelift at how much? Hanggang kailan ang mag-last ang result? Yes, surgery. Surgery, no? Facelift is surgery. Tama siya na yung hindi magla-last. Yung cases na hindi na kaya ng filler is facelift ang dapat gawin. And ang cost niyan is depende kung full facelift, may full facelift lahat. Okay. May lower lift. Doc, saan mapupunta yung mga ganun? Tinatanggal. Yung hihilahin, babawasan na yun. Babawasan na. Pag lower lift, may lower lift kasi yung jowls lang, yung parang dito lang, nakalaylay lang dito. Mga 40 hanggang 50,000 yan. Okay. Pag kasama yung mid-lift ito, mid and lower ang tawag dyan, ito lahat. Ili-lift na ganyan. Usually, mga 50 hanggang 70,000. Okay. Pag full facelift, kasama yung brow, temporal, saka yung frontal, mga 120. Ayun, okay. So, yun. It will last for 10 years. Mga 10 years yan. Ayan, 10 years. So, siguro, sa bagay, ilang taon na yung kilala kong tatakbong senador na naman. Matanda na kasi yun Kaya kung ilang beses na rin siguro na pag ganun. Ayan. Okay. So, wala tayong oras, Doc, no? Siguro pagkakataon na ito ni Doc ulit, na lalo na kayo, doon sa mga may problema sa ilang mga panlabas na kanyuang katulad ko. Ano ba, katulad natin, dapat talaga tayo na medyo maging maingat din tayo. Minsan maging vain din tayo sa ating sarili, hindi lamang ito para sa ating sa ating itsura, kundi para na rin doon sa mga nakakasalamuhan nating tao. Para naman, pag maging pleasant tayo sa paningin nila. Kasi di ba, ang magandang lalaki nga at magandang babae, kapag kakausap mo yan, medyo, kahit na high blood ka, nawawalan pagkaka-high blood mo kapag may itsurang kausap mo. Ngayon, Doc, imbitahan na po natin ating mga manonood ngayon. Yes, first pala gusto kong pasalamatan yung ating viewer na pumunta sa clinic. Okay. And she bought maraming maraming products. Si Ma'am Susan, I forgot her surname. Ma'am Susan, thank you po. Sa ating mga viewers, syempre, ang ano ko lang is, yung prevention is always the best medicine, sabi ko. Correct. Wag natin palaging lalagyan ng kung gamot or palagi nating anuhin sa sarili natin yung
well-balanced diet, yung Yes. proper rest, yung sleep. Yan ang mas mahalaga kaysa sa mga gamot. Correct. No? Para maiwasan ng wrinkles, maiwasan ng surgery. Yan. Correct. At doon sa may mga katanungan, paano maaari kayong tumawag sa kanilang opisina o kaya sa cellphone mismo ni Doc, ay ito po ang kanilang, pakilabas ulit natin ang kanilang cellphone number, ang contact number nila, Doc. Ay ito po, ang landline po nila ay, ayan. Ang landline po nila, Doc, ay 829-97555. Ang cellphone number 0917-866-2714. Ang kanilang website is vasquez.cosmetic@yahoo.com. Tama ba ako, Doc? Yes. Ayan, okay. At syempre, meron din silang Facebook. Ayan, hanapin nyo lamang po ang Vasquez Cosmetics sa Facebook para makipag-chat kayo kay Doc. Sinasagot niya lahat yan. Okay? So, Doc, maraming salamat sa iyong pagpunta ulit, naistorbo na naman namin kayo. No problem. Oo, hanggang sa susunod, Doc. Maraming thank you. Thank you po. Alright, mga kaibigan, at syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Doon sa may mga katanungan, keep on sending me your messages, kung hindi nyo maipadala kay Doc, sa akin nyo i-text, para naman na-forward ko rin kay Doc. Okay? So, hanggang sa susunod na, hanggang bukas, mga kaibigan, ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito pa rin po sa ating programa, Kompletos Ricados. Bye! Dalawa na kami ni Doc. Ayan, bye.